Oh, ano lasa ng honey? Matamis. Alam mo ba na hindi nabubulok ang honey? Oh? May mga nakita silang mga honey sa mga pyramids. Oh, Edible pa rin siya. Oo. Hello, good afternoon. Hello, yes. And dito na naman tayo sa isang episode. Nasaan ba tayo? O mamaya na lang? Nasa may Kappa Fix. Kappa Fix? Saan ba to? Sa may Aguirre. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Mamaya. Sige. Kasi may mga natuwa doon sa episode natin. Oh, anong episode? Nung mga insurance terms. Oh, talaga? Tapos, parang maraming, parang medyo maraming, doon eh. Maraming share and comment sa Facebook. No? So ngayon, may nag-request na what if mga mutual fund terms naman daw yung pag-usapan mutual natin. fund terms. Oh, sige. Sige, tingnan natin. So, may ginawa ka ng listahan, no? Oo, yung mga common quest, natatanong na common terms na terms may encounter mutual na pag nag-invest sila or nag-inquire sila tungkol Sige. sa mutual funds. Tingnan natin. So, ano yung unang term? Yung NAVs. Hindi man term yan, acronym yun eh. NAVPS, di ba? NAVPS. Kasi pag nagtatanong sa akin, magkano ba NAVs? Magkano ang NAVs sa bagay? NAVPS or Net Asset Value per share. Okay. Yun. Basically, parang sa yung price per share nung fund na yun. Okay. At that day. So, kasi ang mutual fund, di ba, pool siya ng mga money, pero it is handled by a mutual fund company. So being a company, meron siya mga shares. Yeah, so kumbaga parang meron din siyang shares. So it's a company by itself. So when you're investing in a mutual fund, you're actually buying shares of the mutual fund company. Of the mutual fund. And yung value ng shares na yon nag-iiba every day. Every day. Yung NAVs. Net asset value per share. So bakit net? Ibig sabihin, well, technically speaking... Ba't hindi lang value per share? Kasi share value. ang ginagawa niya, at the end of each day, lahat ng assets ng mutual fund tinatali, kinocompute. Ang kasi niyan, ang... Complicated ba? Hindi naman. Basta, total assets less total liabilities over total number of common outstanding shares. Kasi, di ba, company siya, di ba? So, yun yung net asset value per share, kumbaga net ng asset saka ng liability. Okay. So, in a way, yun din yung kailangan mong tingnan kung per kumikita day ba yung investment mo hindi. Halimbawa, bumili ka at 50 pesos per share. So, 50 yung NAVPS. 50 yung NAVPS. Tapos bukas, gumanda yung market, kunwari, nag-invest ka 10,000. So, 10,000 divided by 50, yun yung number of shares mo. 200. Halimbawa. Tama tapos ba? bukas, kaya hindi tayo nag-BS math Tapos bukas, naging 51. Okay. So, yung value na ng 200 shares mo is 200 times 51. Yun yung market value. So, kumita ka ng mga 2,000 pesos. Mga ganon. I-check ko na lang yung math ko. So, kumita ka ng 2,000. So, ganun siya kumikita. Ganun. Basta at the end of each day, you just have the number of shares. Okay. Pero yung NAVPS, it can also go down. It can also go down. Pero ano yun? Paper loss lang. Paper loss lang or paper gain. So, you lose money or you make money the moment na binenta mo siya. Parang actually, sinasabi nga sa mga investor, parang stock market lang yan. Ganun lang kasimple. Same concept. Okay. Same concept. So that's NAVPS. Next, Net Asset Value per share. Next is CIS. Ano yung CIS? Certified Investment Solicitor. Okay. So, tao ito. Sana. Yung CIS or Certified Investment Solicitor, kasi Fitz, ang mga nagbebenta, ang pwede nang magbenta ng mutual fund are those na may license sa SEC. So, hindi pwedeng kahit sino? Hindi pwede. Parang lang yan, pag-drive. Kailangan may lisensya ka. Ang tawag sa kanila is Certified Investment Solicitor or CIS. And for you to be a CIS, kailangan mong kumuha ng exam sa SEC. Para maging CIS. So, kung wala kang CIS, hindi pwede magbenta. So, pag may nagbebenta sa'yo ng
mutual fund investment, you have to ask them. Kung certified, kung CIS siya. Ano, may ID ba yan? Walang ID, but usually a CIS, meron siyang nag-sponsor ng mutual fund company. Okay. So for them to know kung ano yung mga mutual fund companies na yun, they can go to the website ng mga association ng mutual funds, yung worldwideweb.pifa.com.ph. Yun, makikita mo lahat doon. Okay. So hindi sila wag sila basta-basta na magbigay ng pera sa kahit kanino na, may mutual fund ako. Hindi po pwede yun. So kailangan may CIS. Yan. Next, entry fee. Okay. Yan, madalas ko marinig yan pa Actually, iba-iba. Minsan ang tawag entry fee, minsan ang tawag front-end load o FEL. Yung entry fee, yun yung parang, binabawas sa investment mo every time na nag-invest ka. Okay. Sometimes, the fees range from 0.5 to 5%. Mataas yung 5%, Yung iba 3%, but usually 3% yan, nakikita ko so far. So let's say na 1%, let's say lang 1% ang entry fee. So kung nag-invest ka ng 100,000 pesos, tapos may entry fee na 1%, so 1,000 doon, ibabawas sa investment mo. So 99,000 lang yung may invest technically yun na invest mo. So yung 1,000 na yun, saan pupunta yun? Yung 1,000 usually napupunta yun sa mutual fund company, either doon sila kumikita. Doon sila bukod in a way, mga pang-management expense. Part of their income will go. Yeah. So it's either entry fee or front load ang term doon. Okay. In fact, yung mga entry fee, meron din siyang VAT na 12%. Okay. So yung entry fee, tapos yung 12% ng entry fee, yun mismo yung, so mga 1.12% yung nababawas. Kasi may VAT pa yun. Okay, sige. To be more accurate. So yun, minsan, halimbawa may isa akong kilala na company, habang lumalaki yung investment mo sa kanila, lumiliit yung entry fee. Incentive yun para mas malaki yung i-invest mo sa kanila. So alam ko, halimbawa, ang pagkakaalala ko, pag ang total investment mo sa kanila is 100,000, 3% ang entry fee mo. Pero pag 10,000 lang yung in-invest mo, 3% pa rin. Basta up till 100,000. Okay. Tapos, pag 1 million na, 1 million ata, hindi ko kabisado. Basta pag 10 million and up na yung investment mo, 0.5 na lang ang entry fee mo. Ang laki ng diferensya. Malaking difference. 0.5 na lang. Although, may mutual funds din na walang entry fee. Okay, so paano kikita yung mutual fund? Well, meron ding tinatawag na management fee. Okay. Yung management fee naman, yun naman yung parang sabihin natin na talent fee mo sa fund manager. So tuwing kailan yun kinukuha? Yung management fee actually, kapag nakita mo yung net asset value per share, awas na yung management fee doon. Okay. So halimbawa, ang management fee ranges from 0.5 to 2% per year. Pero yung 0.5 or 2% na yun, kumbaga parang dinidivide na nila to 365. So parang everyday kinakaltasan ka na ng 2% divided by 365. So parang hindi mo na nababawasan. Hindi mo na nararamdaman pala. So if you think about it as an investor, pwedeng hindi mo na masyadong isipin yung management fee, no? Kasi hindi naman, unang-una, binabawas na siya doon sa kinita. So, technically, hindi siya nabawas sa'yo. Unlike yung entry fee na mararamdaman mo kasi yun yung nilagay mo. At saka, syempre, on the end of naman ng mutual fund company, syempre, may mga equipment ka, may fund manager ka, may personal kang binabayaran. So, yun din yung, kumbaga, talent fee nila. Yung so, management ano fee. pa yung, di ba mayroon din parang back end. Or back end. Wala lang, natawa lang ako. Back end fee. Para din ba siyang front load? Yung front sa umpisa. Yung back end sa huli. So halimbawa, kapag nag-withdraw ka naman on a certain period of time, yun naman yung tinatawag na back end fee. Doon binabawas kapag nag-withdraw ka. Kasi yung front end, pag nag-invest ka, di ba? Ito naman, pag nag-withdraw ka. So, may mga mutual funds ba na parehong meron? Meron akong isang alam na mutual fund. Mamimili ka kung front end o back end. Pero kung ikaw papapiliin, mas maganda? Ako? Back end, no? Back end kasi... At least kumita ka na doon, no? Or in a way. Matagal-tagal. Saka kung long term naman, pwede na ako mag-back end. Mag-back end fee. Halimbawa, yung sa isang mutual fund company na nabanggit ko, mamimili ka. Pag nag-front end ka, charge ka ng front end. Pero... wala ka ng back end. Wala ka ng back end. Ngayon, kapag pinili mo naman back end fee, wala ka ng front end. Pero pag nag-withdraw ka the first year, meron kang penalty na 5%.
Tapos, pag nag-withdraw ka on the second year, 4%, 3, 2, 1. So, in effect, parang kailangan mong mag-lock in sa kanila 5 years. Para wala ka ng back-end. Para wala ka ng back-end. So, possible na wala kang ibang fee na binayaran kundi management fee if you invest in mutual fund ng long term. For long term. Basta dapat, sigurado ka for long term. Kasi again, kung halimbawa lang something happens within the 5 years, tapos pinili mo na back-end, malaki yung bawas din. Malaki din yung bawas. Okay. Diba? So, siguro ang important na malaman nila dito is before you invest in a mutual fund, you have to ask the CIS kung ano ba yung mga fees na applicable. Saka kung ano yung fund na po pwede sa'yo. Kasi CIS are trained to really talk to investors and profile them kung anong best fund para sa kanila. Okay. Sige, next term. No load. So yun yung walang Yun yung wala. Kumbaga, pag nag-invest ka ng 100,000, walang bawas. Pag winidraw mo na after a while, wala ring babawas. So, pero may management fee yan. May management fee. Lahat ng funds may management fee. Okay. Diba? Which is hindi mo naman talaga mararamdaman kasi nasa kaya siya net asset value per share na siya. Awas na yun. So, kung ano lang yung value na NAV/PS, multiply lang nila sa number of shares that they have, yun ay makukuha nila. Tapat na yun. Tapat na yun. Ang maganda pa sa net asset value per share, awas na rin ang taxes doon. Kasi alam mo ba, na para simple lang yung computation, no? Hindi na malilito. At saka as per law, lahat ng kinita mo sa mutual fund, tax-free na yun. Talaga? As per law. So, halimbawa, invest ka ng 100. Tapos, after dumoble, naging 200,000, maganda yung market. Pag winidraw mo yun, makukuha mo buong 200,000. Wala ka nang babawasan, hindi na ka nang babawasan ng taxes. Wala ng tax, wala. Tapos yung mga management fee ng mutual fund, awas na rin doon. Natanggal na rin yun doon sa NAV/PS. Yes, what you see is what you get. Kaya maganda rin siya. Kumbaga, it's a very tax-efficient investment. Kasi, halimbawa... Hindi nakakalitom. Kunwari, lupa. Di ba pag nagbenta ka ng lupa, may broker's commission, yes, ang dami capital gains tax, stock market, may marami pa din. Ito, awas na talaga siya. So, mas madali or mas simple i-monitor yung value ng investment. Kasi multiply mo lang shares mo doon sa NAV/PS for the day. Saka pag pumunta ka naman sa website, saka sa dyaryo, may nakalagay naman doon yung mga fees nila Okay. Next term. Management fee na pag-usapan natin. Holding period. Okay. Hindi ito yung... Kung gaano katagal. Holding period. Hindi yan yung parang Pohol. Anyway. Holding period. Parang lock-in period lang. It's the period that you have to stay in the invested. Fund. Usually, typically holding period. 6 months. So, hindi mo ka pwede mag-withdraw? Actually, pwede ka mag-withdraw within 6 months. Pero may penalty fee? Meron ka ng penalty na 1%. So, halimbawa, nag-withdraw ka within 6 months. Ang withdrawable amount mo is 100,000. Pero since within the holding period ka, 99 na lang yung makukuha mo. Okay. Pero patawarin na lang isang araw. Kung lumampas ka ng holding period, wala nang Wala na. Usually 6 months. So, ang mga iba-iba rin yung holding period ng mga mutual funds? Yeah, usually 6 months. Yung iba, 1 month lang. Ayun. Pero yung nabanggit ko nga yung back-end, effectively 5 years siya. Pero ako naman kasi Fitz, kung long term naman, parang immaterial na yung 6 months. Kasi eventually, parang nawi-waive na lahat ng mga fees na yan kung long term ka naka-invest. Kung long term, wala na rin. So, dapat talaga sigurado kang kahit medium o long term, ang mutual fund. Okay, sige. Ito na. Marami kasi nagtatanong sa akin minsan, Renzi, ano ba maganda? Mutual fund o equity fund? Pareho lang yun Hindi, kasi parang kasi may fund So akala nila mutual fund. Iba pa yung mutual fund sa equity fund. In fact, maraming klase ng mutual fund. Merong money market fund, merong bond fund, merong balance fund, may stock or equity fund. So kumbaga, mutual fund is a classification of a fund in general. Yun yung collective na term. Collective. So meron mga iba't ibang klase ng mutual fund. Which is, one of them is equity fund. Equity fund. So, simple lang. An equity fund or an equity mutual fund, i-invest sa stock market. Okay. Ang balance fund, merong stock market, may bonds. Ang bond fund or fixed income fund, basically, mga bonds. Pwedeng GE, government securities, or mga corporate. Time deposits.
pwede rin. Money market, mga short-term fund. Okay. So, kumbaga, parang parang UITF din. Ganun din yung mga different. Yeah, halos pareho lang din yung mga terms di ba? Halos pareho lang siya. Okay. Next, index tracker. Okay, ano yung index tracker? Ayan, ang index tracker, usually isang fund na may sinusundan lang siya na index kaya index tracker. Basta may sinusundan siyang isang market or isang basket ng mga investment. So, for example, yung Philippine Composite Index. Usually sa mutual fund, tama yan. Ang index tracker usually is yung Philippine Composite Index or yung PSEI. So, pag sinabing index tracker, mini-mirror niya lang yung galaw ng index ng stock market. So, kung umakyat ng 1% yan, akit din siya ng 1%. So, bakit nila ginagawa yun? Kasi, okay, merong funds, di ba, balik tayo ng konti, may tinatawag ka na stock fund, di ba, equity fund. Ang stock fund o equity fund, nag-i-invest din sa stock market. Pero, meron ka ng human intervention. May fund manager ka na saan maganda mag-invest na stocks, anong weight, anong sector, kung baga todo ba ako sa stock market o medyo hindi muna ka mag-invest sa stock market. So, mayroong manual intervention. Index tracker, wala. Talagang sinusundan niya lang yung galaw ng stock market. So, bakit magandang sundan ang index? Well, for some people kasi, ayaw nila masyado nung tawag is yung active fund management. Kumbaga, gusto lang nila na nasa stock market. So, okay din yun. So, but for some people naman, gusto nila na, okay tong fund manager na to, tingin niya magaling. So kung may malakas yung kumpiyansa na sa fund manager na yun or company na yun, they will go for active fund management. Na kumbaga, feeling nila, sometimes kasi kung magaling ang fund manager, pwede mong mabit yung index. Okay. So ganito, as I understand it, kasi historically ang Philippines ang stock index over the long term it will go up. It will go up. So if you have a mutual fund that tracks the index, eventually the price of the mutual fund shares will also go up. Yes. So that is the reason why you will invest in an index tracker fund. Yeah. And does it also mean na mas mababa yung management fee niya kasi they just have to follow? Usually, oo. Mas mababa. Kasi, kumbaga, mimiro mo lang index pag yung mga stock fund, kumbaga may active fund management ka na, syempre may talent fee ka doon, di ba? So, medyo mas ang advantage ng mga medyo actively managed, you have the opportunity or the potential to beat the index naman and earn more. So, kung halimbawa, tingin ng fund manager, for this year or for the next how many months, halimbawa lang, papalo ang mining companies. O di medyo mas bibira siya sa mining companies. So ang index, kasi halimbawa sa index, ang weight lang ng mining companies, kunwari, of the total index, ang mining companies, 10% lang. O di doon ka lang, kung si fund manager, tingin niya na mas gaganda mining company sa halimbawa, so medyo dadagdagan niya 15%. Mga ganun. So yun din. Although, ang flip side naman doon, pag nagkamali siya ng analysis, it can also underperform the index. So it's just a matter of your risk tolerance, no? But of course, the best is to diversify. So pwede kang index tracker, meron kang index tracker fund, meron kang actively managed fund. Pwede rin and aside from mutual fund, you have stocks, UITFs, real estate, other forex, pwede rin. Pwede rin yun. Ano yung next term natin? Next term natin is prospectus. Okay, ano yung prospectus na yan? Hindi ito yung mga pinoprospect. ng mga network marketing, no? Prospectus. Ito yung makapal na dokumento. Okay. Actually, the prospectus is that document kung saan lahat about the fund nandoon. So, andun yung investment objective. Okay. Andun yung mga allowable expense ng fund, sinong board of director ng fund, historical performance. So, paano mo nakukuha yan? Usually, before na magbenta ng mutual fund sa'yo, required ang CIS na magbigay ng prospectus. Na ipakita sa'yo yung prospectus para makita mo at malaman mo kung ano yung pinapasok mo na fund. Kung saan nag-i-invest. So, para ma-set yung expectations mo. Saan nag-i-invest, saan hindi pwede mag-invest.
Okay. Nakalagay din doon. Actually, in any investment, not just mutual funds, halimbawa may tinatayo na kumpanya, may mga binibigay din na prospectus. Kasi nakalagay din doon na yung detalye, kumbaga anong risk na kinakaharap mo, nakalagay din. Tapos na-update din yung prospectus, di ba? Na-update din ng prospectus. So, as it is updated, if you are invested in that mutual fund, you get a copy of it, no? It is mailed to you every so often, or well, you can download it sa website usually kasi medyo makapal siya eh. Okay. Pero may mga ready naman sila naka-print na pwedeng ibigay sa iyo. Okay. So that's another thing that you have to remember, no, before investing. Never invest kapag walang prospectus. Just for you to know kung ano ba yung expectation, para ma-set yung proper expectations. No? Iniisip mo doble yung pera mo dun sa mutual fund. Pag binasa mo yung prospectus, puro sa mga money market lang pala nilalagay. So hindi ma-set yung expectations mo. Or takot ka sa risk, yung pala yung prospectus yung mutual fund na in-invest nasa stock market. So that will say everything. So yes, okay. So that's the prospectus. Next, the fund fact sheet. Parang or basta iba-iba each company iba-iba yung tawag. Pwedeng fund fact sheet, pwedeng monthly fund performance report. Okay. Iba-iba yung tawag each company, but basically when you see that, pag tinignan mo, it just gives you, it's usually one pager, a summary of what has happened. Meron dong halimbawa historical performance ng fund, merong graph, tapos nakalagay din dun yung top 10 na ini-investa ng fund. Okay. Nakalagay din doon. So, gano'ng kadalas yung pinapadala sa'yo? Yung iba monthly, iba quarterly. But usually so far I see is monthly. Naglalabas sila. Just for you to get updated kung ano na ba nangyayari, no? Oo. Tapos minsan may nakalagay din na commentary kung ano nangyari. And possible may mga market analysis din, economic outlook, no? Just for you to make wiser decisions when it comes to kung okay pa ba yung fund o baka gusto mo mag-shift. Yes, ganyan. If the fund is still aligned with your objectives, financial goals. Baka mamaya malapit na yung goal mo tapos nasa aggressive ka pa. So baka it's time for you to shift to a more conservative mutual fund. So the fund fact sheet is a tool for you to make that decision. At saka nakalagay din doon kung ano yung portfolio composition ng fund. Halimbawa, for stock funds, kung nakita mo halimbawa 95% stock market tapos 5% halimbawa cash or equivalent, ibig sabihin 95% naka-invest sa stock market. Next term, risk assessment test, or yung iba tawag is investor suitability questionnaire or client suitability exam, test, mga ganyan. Yun yung pag sinagutan mo siya, makikita mo basically kung anong type ng investor ka, kung conservative, moderately aggressive, o aggressive investor. Okay. Usually may tanong yan about time horizon, saan mo tinitake yung test na yan? Sa sa PRC sa school? Hindi, it's basically kasama kapag nag-i-invest ka. So sino nag-administer? Usually yung kausap mong CIS o Certified Investment Solicitor, and that will tell you, that would indicate basically kung saang fund ka nababagay mag-invest. As I understand it, mandatory ang exam na yan. It's mandatory, oo. Na kumbaga dapat, kasi alam mo kung conservative ka, then more or less sa bonds ka lang mag-invest. Kasi baka mamaya, conservative ka tapos biglang nag-invest ka sa masyadong aggressive, then hindi siya fit sa'yo, mismatch. So basically itong test na to, it will help you evaluate kung ano yung tamang fund para sa'yo. Ideal fund para sa'yo. But pwede naman halimbawa kung talagang pang-retirement to, stock market, tapos conservative, pwede naman yun. But so it's just a recommendation, hindi talaga siya strictly na kailangan i-follow, pero it's a mandatory exam that you must It's a mandatory test that you, kumbaga kasama ng pag nag-open ka na account, okay, or kausap mo sa AS, kailangan mong kunin yun. So kailangan mo siyang kunin, pero may bumabagsak ba dyan sa test na? Wala naman. Wala, indication lang yun. Kung anong type of investor ka. Parang profile. Okay, so I guess marami na tayong napag-usapan, no? Yes. Mababa na yung video natin. So subscribe to our YouTube channel, wealtharchy.com, Wealtharchy in YouTube, and our website, wealtharchy.com. Wealtharchy.com. I hope marami kayo natutunan.